Yung previous resistance naging support ni Goldify, 1-day time frame to mga titos and titas, kahapon nagkakabuhusan. Ngayon, when you zoom out sa higher time frame, which is the daily time frame, you're going to notice ito yung area na previous resistance niya nung December 30, and then naging support niya to nung January 30, at ngayon po, naging support ulit March 19 and 20. Tumatalbog po yan, kasalukuyan dyan si Goldify. Ngayon, tapos na ba yung buhusan, Tito? Maaga pa po, Asian session pa lang tayo. We still don't know kung mamayang London or New York, tutuluyan pa tayo. At ito yung isang interesting na SR flip area na tinitignan ko, which is around 4,365 to 4,240 area. Ito po yung next, no? If ever natatagusin natin to. Ngayon, ang bull case scenario na nakikita natin is a possible bear flag. Bull case yun, pero bear flag, no? Bakit po? Kasi meaning to say, pwede siya mag-consolidate muna in a few days, alright, before mag-decide kung tutuluyan yung bear flag or magre-reverse Bart Simpson. Ano? So, yun yung bullish case scenario na posible nating makita kay Goldify. Otherwise, kung nagmamadali na naman, bubuhusan ulit ito mamaya para i-touch natin itong next level. Alright, sa intraday time frame, baba tayo, yung mga gumagamit ng TIPI trading system natin, crucial for me yung pivot area. No? So if you're trading this ng intraday, look at this. No? Si Goldify, currently nagte-trade above the pivot area, pero marami na po kasi itong mga resistances. No? Look at this, sa 30-minute time frame lang, nakikita natin yung red cloud niya, magiging resistance niya. So, you may want to look for sell on rally setup habang red cloud pa sa lahat ng mga time frames. But as always, lagay kayo ng S.